Mga kabayan, tila tumitindi na ang bangayan ng dalawang panig sa pagitan ng mga Duterte at Marcos. Ito ay matapos atakihin ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pamilya at mga kaalyado ng mga Duterte. Isa sa pinakamalaking usapin ngayon sa mundo ng social media ay ang di umano ay hindi makataong paggalugad ng mga tauhan ng PNP sa compound ni Pastor Apollo Quiboloy para arestuhin ang founder ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Si Quiboloy ay kilalang matalik na kaibigan at kaalyado ng mga Duterte. Dahil dito sa kauna-unahang pagkakataon ay bumelta itong si Vice President Inday Sara Duterte dito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sinabi niya na nagsisisi siya dahil inendorso niya si PBBM sa mga miyembro ng KOJC noong panahon ng eleksyon. Kinondena rin ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte ang nangyari. Ayon kay VP Sara, hindi niya tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na naaayon sa batas. Pero hindi raw katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng miyembro ng KOJC. Hindi rin daw niya maiwasang matanong kung ang paggamit ba ng hindi pangkaraniwang puwersa ng mga pulis ay dahil sa ang akusado na si Quiboloy ay isang kilalang taga-suporta ng mga Duterte. Sa huli humingi ng tawad si VP Sara sa mga miyembro ng KOJC dahil hinikayat niya raw ang mga ito na iboto si Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 elections. Samantala, kasabay din ng pagkondina ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa aniya ay marahas na paghahain ng warrant of arrest ng grupo ni Davao PNP General Nicolas Torre III dito sa pinag-aharap na founder ng KOJC na si Pastor Quiboloy. Matatandaan na si General Torre ay nakaalitan ni Pulong Duterte, anak ni dating Pangulong Duterte, kung saan ay nauwi sa murahan at bantaan ng dalawang panig. Sabi ni dating Pangulong Duterte, huwag sanang magpagamit ang PNP sa pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa iligal na pamamaraan. Mabilis na kinundana ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ginawang pagsalakay ng mga pulis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao kahapon. Ayon kay Duterte, ngayon lang napunta sa tragic state ang bansa. Hinuyurakan aniya ang karapatan ng mga tao at hindi sineseryoso ang batas. Nadungisan daw ang kamay ng pulisya dahil sa insidente na pinangunahan ng pinakamataas na opisyal ng pulis sa rehiyon na si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Panawagan ng dating Pangulo sa mga anyay nananatiling disente at makabayang pulis, huwag nang magpagamit sa gobyerno, huwag maging mapang-abuso at bayolente sa pagpapatupad ng mga utos na iligal naman. Tanong pa ni Duterte paano na lang daw magagarantiya ng kasalukuyang administrasyon ang pangangalaga sa constitutional rights ng mga Pilipino kung ang mga pangunahing karapatan ay lantarang nilalabag. Maliban sa mag-amang Duterte, isa rin sa nagkondina kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay si Atty. Panelo na dating presidential advisor ni dating Pangulong Duterte. Maging ang kapatid mismo ni PBBM na si Senator Aimee Marcos ay nagbigay din ng pagkondina sa ginawa ng PNP dahil sa aniya ay hindi makataong paglusob ng PNP sa compound ng KOJC. Sabi ni Aimee Marcos, masyadong bayolente at hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng grupo ni Torre kung saan ay nagdulot ng takot at pangamba sa mga miyembro ng KOJC. Para naman sa malapit din kay Quiboloy at mga Duterte na si Atty. Salvador Panelo, hindi lang nasayang ang pera ng taong bayan sa bigong operasyon dahil hindi naman naaresto si Quiboloy. Napahiya lang din daw ang mga pulis. Giit ni Panelo, dapat nang makialam si Pangulong Bongbong Marcos sa mga irregularidad na ginagawa ng mga pulis sa Davao. Mariin din kinundina ni Senator Aimee Marcos ang nangyari. Hindi raw katanggap-tanggap ang labis na pagpapakita ng puwersa na nagdulot ng gulo at takot. Hinikayat niya ang mga pulis na maging mas maingat sa kanilang aksyon, pagtibayin ng kalayaan at laging isaalang-alang ang kaligtasan ng mamamayan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ba kayo na political harassment na ang nangyayari sa kampo at kaalyado ng mga Duterte mula sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sen, ano sa resulta? Nausap niyo po kanina si Torre at ano bang latest na pahayag mula sa kanya? Well, yun nga, hindi pa sila alis dahil nga meron daw yung heartbeat na sinasabi niya na namomonitor nila at gusto nilang i-search at napag-usapan naman nila both parties, no?
History at saka si Atty. Torion at saka si Ma'am yung ating leader dyan na Si Ma'am okay naman sila. si Ma'am Nori, si Ma'am Eleanor. So, si Eleanor, magsama daw sila na puntahan yung heartbeat na yan para matapos na. So, at least nag-uusap sila, nag-intindihan sila na puntahan nila para matapos na. Although, kung tutusin, no, kung tutusin, Admar, yung mga ganong rason, no, is hindi naman yan katanggap-tanggap dahil hindi naman talaga yan na lawful search lawful search yung term yan, term ng abogado, lawful search after the lawful arrest. May ganung term eh. Wala ka mang na-arrest. Lawful search siya, Senator Bato, incidental to serving of arrest warrant. Incidental to a lawful arrest. Parang ganun. Wala man sila na-arresto. Isi-search nila. So, wala na yun kung mag-search pa sila doon sa loob. Kung totoo sila, mali talaga. Pero, medyo nakuha na rin yung side ng QJC na bumigay na lang sila. So, nag-usap na sila doon. So, sana matapos na yun para makaalis na yung mga pulis doon. Senator, may nakita kasi kaming mga dala ng mga pulis na concrete cutter. Mukhang gusto nilang sirain ang ilang bahagi ng mga gusali dyan sa loob. Legal ba yun, Senator Bato? May mga narinig din kami na meron na silang narinig na heartbeat sa likod daw ng isang malaking poste ng Kingdom. Ano yun? Gusto nilang sirain yung poste para makita kung may heartbeat ba talaga sa loob? That's legal na usapan na yan. Dapat ang abogado na ng Kingdom Jesus Christ dyan ang mag-uupos kung dapat i-upos yan dahil talagang search, para nag-implement na sila ng search warrant, hindi na sila nag-serve ng warrant of arrest. Pag ganun. And General, naging pahirapan din pati yung pagpasok ng mga pagkain. Biruin mo, nabanggit mismo, na-record din natin to, na pwedeng lumabas pero pag papasok ka raw, kailangan pa ng court order bago ka makapasok. Yung mga missionaries po ng Kingdom of Jesus Christ, dyan na po yung tirahan nila sa KOJC. Kumbaga, bago makapasok sa kanilang tahanan, kailangan pang kumuha ng court order at ipagpapaalam kay General Torre. Kalokohan yan, Admar. Hindi na yan pwede. Martial law na yan. Hindi na yan, unlawful na yan. Very unlawful na yan. Turuhin lang natin, very unlawful yan yung ganyan sistema, ganyan na pamamaraan. Very unlawful yan. Allow me please briefly to make this comment. This may not sit well to many police generals and PMA graduates. But I need to say this, and you can react. The police right now, alam ng lahat na ikaw ay graduate ng Philippine Military Academy, integrity, loyalty, and courage. Tama po ba? Yes. Correct. Yung inyong core values. And you were once one of the top official, naging chief of the Philippine National Police. Right now, the police forces under Marcos Jr., opinion ko po ito, you may react and also, has become a state instrument to persecute and create state violence against people and civilians for that matter. And they become lawless instruments. Dahil nakikita po ng buong daigdig ng buong bayan kung paano po hindi kinikilala ni General Torre, ni General Marbil, ni Benhur Abalos. Ang mga batas, for example, yung sinasabi sa procedure ng rules of court, hindi nila kinikilala because sabi ni Torre, I will search and implement the search, the arrest warrant against Quiboloy on my term, on our terms. Nobody can dictate on us. At kung may reklamo kayo, pumunta kayo sa korte. Hindi siya nakikinig sa mga abogado. Wala siyang legal procedure, basic man lang. So masakit ito, Senator Bato, na nanggaling po kayo sa organisasyon na pinilit po ninyong pinagsumikapan with former President Rodrigo Duterte na iangat ang professional capability ng Philippine National Police as a professional law enforcement agency of the country. And right now, they become acting
in many instances na parang private armed group, hindi po pulis at kawawa ang mga matitinong pulis at mga officers. Senator Bato, hindi po ba kayo nababahala to call out itong nangyayaring ito sa Senate on the floor? Dahil po the police should be the first to observe the rule of law and follow the rules of procedures of law. And they should be the one to ensure na ang mga sibilyan na inosente ay protektado. Hindi po sila nalalapag at nasasaktan o namamatay sa resulta ng mga procedure of violent execution of police operations na hindi kailangan. So of course, sa drug war, ibang bagay yun. You're fighting drug syndicates na mga hardcore criminal. Ito po'y kingdom, cathedral, worship compound ng mga reliyosong mga tao na hindi po mga kriminal at mga terorista. Senator Bato de la Rosa. Correct. Yung opinion mo ay hindi ka nag-iisa sa opinion yan. Opinion mo na yan. Karamihan sa mga tao na nag-observe sa mga pangyayari ay share. They're sharing with your opinion. Marami ring gano'n na obserbasyon. At yung iba lang, hindi lang kapagsalita. Mabuti ikaw, you voice out your opinion at napakinggan ng mga kababayan natin. And ito lang masasabi ko, Eric, kung ano man yung mga pagmamalabis o yung pag-aabuso, there is always a time for reckoning. As I have said, walang forever dito sa mundo. Walang forever. Meron at meron talagang time for reckoning sa lahat ng mga bagay na yan. Sige lang, kung ano yung mga ginagawa ng pang-aabuso, as I've said, merong time for reckoning for everything. Kaya Eric. Yes, thank you, Senator Bato de la Rosa, for being candid. And I will be straightforward to you. I will, and we will stand by you. And former President Rodrigo Duterte, that the drug war, no matter how may there be questions about the implementation, is by and large nararapat at yun ay tama na nangyari sa panahon ninyo. And we will stand by you on that. Kasi nilabanan natin, at pati po ang pangingialam ng ICC, the International Criminal Court, which is a bogus entity in as far as our own sovereignty and judicial processes are concerned, wala silang pakialam dito. And we will stand by you and former President Rodrigo Duterte and other generals of the PNP because of the intention without malice to be hard on the rule of law and the power of the force of rule of law against hardcore, hardened criminals na nagwawasak ng lipunan. Pastor Kibuloy in Kingdom of Jesus Christ and the people of KOJC are proven na ito'y mga mapayapa at masunurin sa batas ng mga tao at tumutulong pa sa pamahalaan, sa nation building and implementation of rule of law. Proven yan. Alam mo yan, Senator Bato, when you were still in Davao. Pastor Kibuloy, nagpupuko pa na ng kapilya, teniente ka pa noon at pareho tayo noon, may long hair pa tayo noon. Kahit pa paano, Senator Bato. Ang tumindig sa gilid po ninyo ay si Mayor Digong Duterte at ang mamamayan ng Davao at si Pastor Kibuloy. Tumulong po na magkaroon ng kapayapaan sa Davao laban sa terorismo ng communist terrorism group ng CPP, NPA, NDF. How do you look at this situation? Mabuti na lang po nagsasalita kayo sa Senado. Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla, at nabibigyan po ng boses kami, ang mamamayan at ang KOGC, at marami pa pong mga Pilipino. At we thank also Senator Chis Escudero, the Senate President, for giving you the democratic space and right to represent the Republic in a democratic forum sa loob ng Senado at hindi ito nasasagkaan. Senator Bato, nakikita po ba ninyo that Davao right now, in behalf of KOGC sacrifices, parang sila ang nakasangkalan sa ngayon na isakripisyo, is going towards a police state, quote-unquote, control, limited but perpetrated targets against the Duterte and other political opponents na mga Marcos at Romualdez at nagagamit ang police to perpetrate, specifically ang PNP, with the likes of General Torre na willing to violate the law and become above the law at akala niya walang day of reckoning, sabi mo nga, na mangyayari sa kanila. Are you not worried
that Davao right now is a laboratory of a worse type martial law pero hindi dinideklara, subalit ginagawa at nilalapastangan na ang mamamayan ng Davao, hindi lang ang KOGC, pati mga official sa Davao. Senator Bato. I'm very much worried kay Eric, no? Dahil everywhere you go, ma-actual man dito sa downtown o dito sa lugar ng Davao at lalo-lalo na sa social media, mamarinig mo ang yung mga hinaing ng mga Davaoenyo, yung kanilang reklamo. Ay napakasakit pakinggan yung kanilang mga reklamo. Para bang tila ba lumalabas na kaming mga leaders dito sa Davao ay ganoon na lang kainutil, hindi mo lang namin marespondihan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan dahil nga meron tayong mga ahensya ng gobyerno na willing to violate the law just for whatever reasons. Kaya ako nasasaktan talaga. Nasasaktan ako for a very long time, for the longest time, yung syudad ng Davao ay napaka-peaceful at lahat ng tao dito ay pro-government. Pero ngayon tila nakikita ko dandahan na yung nagsiship yung sentimento ng tao. Baka mamaya, alam natin, itong Davao City was the laboratory of the Sparrow unit ng CPP-NPA. Hindi dito nagsimula. Sila si Quintanar, sila Hobson. Dito nagsimula laboratory nila itong Davao City sa Sparrow unit ng NPA. So ako'y natatakot baka itong mga tao na ito, yung galit ng tao ay magamit ng kabila, ma-exploit ng kabila para naman magkaroon naman ng gulo dito sa Davao. Remember, kay Rick, if you can recall, second lieutenant pa ako pag-graduate ko ng PMA, pagdating ko dito sa Davao, yun na, wala na ako ibang kinabisihan, kundi puro CPP, NPA, NDF na operation lang hanggang sa nag-retire ako. Kaya ayaw kong maulit yung mga bagay ngayon. So sana naman itong mga bagong pulis ngayon, they should listen to my experience na napakahirap po yung kalaban mo yung the people who you have sworn to serve and protect, sila mismo ang magbibitray sa iyo dahil galit sila sa iyo. Ay, napakahirap ka, Eric. Yung bang kinikwento ko sa inyo noon na diyan sa Mandog, naglalakad kami. May makasalubong kami sibilyan, tanungin namin, Nay, na may NPA diya sa unahan? Wala sir, wala NPA diya, wala NPA. Paglakad mo, mga ilang steps wala, pagdating mo sa unahan, inambush ka na. So, ibig sabihin talaga, wala sa gobyerno o simpatiya ng mga tao na yon. At ayaw kong bumalik yon kay Eric dahil napakahirap na sitwasyon yun. Lalo na yung anak ko ngayon, pulis din. Makatikim siya na ganun klaseng buhay, napakahirap. Kaya sana makinig sila. Si Ma'am Sandra Clark. Ay, sa ating mga viewers, huwag na kayong mag-stay ng bahay niyo. Mag-try na tayong lumabas. Dahil grabe na itong ginagawa. Itong mga kongresista, itong si Ace Barbers, ay noon, dumidilap yan sa puwet ng mga Duterte. Tama! Ngayon, dahil sa 20 billion na binibigay nitang Balosdos sa inyo. Wow. Kaya kayo, lahat, gumagawa kayo lahat ng paraan para masira ang mga Duterte. Hindi kami papayag ng aming pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Duterte ay papuntahin dyan sa Kongreso. Dahil yung Kongreso nyo ay Kongreso ng mga magnanakaw. Kanggaro ko. Lahat, para yun yung Hontiveros, nagmamayabang ng budget hearing ng OVP nang tinanggalan siya ng maskara ni VP Sara. Di ba napahiya? Yan ang ugali ng Hontiveros na yan. Walang utang na loob. Nag-isis pa ni Pangulong Duterte para makakuha ng boto sa Davao. Pagkatapos ng manalo, anong ginawa? Tinira si Duterte.
unang tinira ang ating mahal na Pangulo. Kaya, ang ginawa niya, dapat sa mga senador, i-open nyo ang PhilHealth nang siya ang nakaupo na PhilHealth chairman. At makikita natin ang panloloko ng hantavirus na yan. Akala mo kung sinong malinis kung magsalita. Bulok ka rin. Risa Bulok! Risa Bulok! Risa Bulok! Risa Bulok! Risa Bulok! Gusto mo? Kaya ka nagkakaganyan dahil gusto mo maging presidente? Sa 2020. Hoy! Napakalayo mo pa. Ambisyosa! In your dreams. In your dreams! In your dreams. Kaya mga kababayan, ilabas na, magsipaglabas na tayo. Ipakita natin, hindi tayo pwedeng lumaban sa dahas dahil wala tayo. Walang kakayahan na lumaban ng dahas. Kaya, magdasal at pag nakita nyo na every Friday, maglabas po kayo. Dahil pag ito ay dumami na tayo dito, marami na rin ang lalabas ng kanilang bahay. Kaya sa uulitin, ngayon ang mga kongresista, mga ano kayo dyan, naalala ko talaga yan si Ace Barbers, ang yabang-yabang mo. Nung kapanakunan ni Duterte, sip-sip puto ka rin. Ngayon, dahil gusto nyo, dahil sa 20 billion na ibinigay sa inyo ni Tampalustos, kaya ganoon. Kaya mga kababayan ko, magdasal at lumabas. Lumabas na po kayo para ipakita natin dito sa bangag na presidente na hindi pwede mag-rule ang devil dito sa ating mahal na kanya. Salamat.